Magandang araw po mga kababayan. Nandito na naman po tayo sa ating podcast po, no? Pang-5 na po na episode. So ngayon po, may special guest po kami, no? Ni Balita't Kaalaman. So yung guest po natin mga kababayan, isa po sa DDS Buster po, no? So ano masasabi mo ngayon, Balita't Kaalaman? Saka isa sa mga controversial lawyer ng ating bansa, no? Walang iba kundi si Attorney Jess Falsi. Let's go! Welcome po. Hands up, hands up. I surrender, I surrender. Huwag niyo akong ikukulong. Bakit po DDS Buster? DDS Buster kasi sa government ngayon may grupo. Hindi niyo natatanong DDS Hunters. Nasa government ha. Wala ako sa level na yon. Ibang level yon. Ano lang tayo, buster lang tayo. DDS Sila buster. hunters. Yun. Grabe. Nakakatakot nung sinabi sa akin yon. Sabi, mga DDS Hunters kami. Sabi ko, yes! Hindi ko na tinanong sino mga miyembro eh. Pero may isang tumawag, sabi ko, wow, saludo, boss. Intel na Intel pala yun. Attorney, meron tayong mga topic ngayon for today. Di Ang ba, dami. pag-usapan natin yung tungkol sa yung overwhelming votes na nangyari dito sa impeachment ni Sara Amen. Duterte. Oo nga, no? Amen. Ayun. 257. Yun. Corrected. Grabe. From 255. Yes. Oo, 257. Ilang percent yon ng 318 or 316 congressmen? Basta more than 80%. More than 80. Wow! More than 2/3. Oo, more Yes, than two. more than 2/3. Eh, ang kailangan lang ng Constitution, 1/3. Anong tawag doon? Ibig sabihin, super majority. Oh, hindi lang simple 50% plus 1. 'Di ba? Ang 1/3 hindi nga majority 'yon. Yes. But that is the purpose of the Constitution. Baka iniisip ng mga tao, akala ko we live in a democracy. Bakit 1/3 lang kailangan to impeach sa lower house? Eh, probable cause kasi 'yon. Yes. Nakita ng mga framers of the Constitution, kailangan nating bilisan ang impeachment kasi kailangan ma-hold accountable kagad kung may kasalanan nga. Kung may kasalanan. Mag-try forthwith. Diba? So 1/3 lang, pwede na. Although of course, madaming Supreme Court decisions, medyo nabago yung concept ng fast track. Tama. Okay, so 1/3. O pero ito, 2/3. Hindi lang 1/3. Diba? Hindi lang simple majority, 2/3. So ibig sabihin may overwhelming consensus sa buong Pilipinas because these congressmen, they're representing their constituents. We Yes. should remember, challenge sila ng mga DDS Yes. na consult your constituents or else we will not vote for you. Lahat ng mga DDS hindi daw boboto. Siyempre, nag-consult naman itong mga congressmen. Oo, Oh, tinanong naman. and yet, they voted overwhelmingly. Ano Super nangyari? majority. Mas marami. Oh, Mas kasi marami nag-consult pa ngayon. sila, apparently, madami palang may gusto ng impeachment. Oo. Yes. Not necessarily na guilty na kagad Oo. si VP Sara. Although sa akin, sa evidence na nakita ko, guilty na siya. O, di ba? Pero hindi naman ako senador. O, pero sa trial man lang, Oo. lahat ng Pilipino, halos lahat, 80+%. Hindi pa to congressman but it was reflected sa boto ng mga congressmen. Pilipino pa lang, sa surveys pa lang, 80% want a trial. Regardless kung pro-Duterte ka or anti-Duterte. Yes, merong mga ganun. Kasi Grabe. kailangan mag-trial para malaman natin kung guilty or innocent. innocent. But again, sa akin, sa ebidensya, sa pag-weigh ko ng ebidensya, guilty na yan. Kaya nga, may mga na-survey kami, RJ, talagang DDS sila. Talagang gusto nilang humarap din si Sara Duterte sa trial. Kasi nga, sabi nila, pinagtatanggol namin si Sara, maganda siya na lumabas kasi parang confident naman sila na malinis daw si Sara. Yun Kaya sabi lang. ko nga kung makaya niya talagang linisin yung sarili niya, baka iboto namin siya. Hindi naman. Yes. Pero tama yung logic. Oo. Pwede niyang patunayan na mali Oo. yung impeachment. Oh, yes. Pagkatapos sila, 'di ba, attorney, pinagmamayabang nila na parang sabi nila na ayan na, nagdeklara na si Sara Oo. bilang presidente. Oo. Eh ngayon, ano nangyari? Kabahan Parang na useless, kayo. 'di ba? Oo, Anong parang sabi mo sabi- doon, attorney? Sabi, kabahan na kayo. Attorney, kabahan ka na. Gantihan na yan sa 2028. Yes. Balikan yan sa 2028. Kahit balikan ako ni Sara, okay, una, pagkakamali niya yun because dapat hindi siya vindictive. Ako naman, ba't naman ako matatakot kahit balikan ako ni Sara? Diba? I'm just exercising my freedom of speech. Kung babalikan talaga ako ni Sara, so be it. Unlike ibang senador, tulad ni Bato, ako hindi ako magtatago.
pakulong ako ni Sara. But anyway, naman punto dyan sa announcement ni VP, Yun. di ba, it's parang to scare Oo. and threaten and create a chilling effect sa mga congressmen na huwag kayong bumoto sa impeachment. Kasi pag ako nanalong presidente, Yari kayo. yari kayo. Paano yari? Ano, pork barrel? Ano, kulong? Hindi, ano bang gagawin ni Sara? Di ba? Yes. O pero hindi na yung pinansin ng mga congressmen. Ang tinignan nila, yung ebidensya. Tinignan nila may probable cause ba. And syempre, of course, yun nga, kinonsult nila yung constituents. So, ebidensya plus popular clamor equals impeachment. Impeachment. Yes. Kaya nga, Kaya nag-ano din tayo, di ba, nagtataka na yung mga dapat mag-no, nag-yes na rin. Oo, Tulad di ba? ni Congressman Rufus. Tiangco. O Toby Wow! Si Congressman Kamanggagawa. Eli. Oh. Eli San Fernando. Oh. Tama. And Richard Gomez. Richard di ba? Gomez. DDS yun eh. Oo. Oh, madaming mga, alam nyo mga DDS ha, naawa ko sa inyo. Di ba? Kami, galit na galit kayo sa amin. Okay? Pero baka gusto nyong singilin. Yung mga nagkunwaring DDS congressmen or mga DDS nakakampi nyo kuno, and yet, bumoto para sa impeachment. Yeah. What happened? What happened, Vela? Ang pagpaliwanag naman ni Congressman Toby Tiangco, ano naman daw, yung dahil daw po sa salin, gusto niya mapaliwanag. Kumbaga, dapat mapaliwanag ni Sara yan, sabi niya. So, it doesn't necessarily mean na ano na siya, no? Yun pala naniniwala yun. siya. Kasi sabi ng mga DDS, bawat congressman na mag-yes, although fake news to sila nagsasabi nito, bawat congressman na mag-yes, may 200 million pesos daw. Oh, so, baka yun yung iniisip ni Toby Tiangco. Kasama pala si Hindi Toby. kasi naka-billions siya in insertions and budget allocation for Navotas. This is not an allegation. This is factual. This is just in the GAA. Diba? Not just in 2026. Pero lumobo siya 2026. Diba? Kasi lagi niya kinukulit si BBM na maka-BBM ako. Pero yung mga sina Zaldi ko, sina pinagbigyan, tumaas yung budget. O ano naman Navotas ngayon? Wala. What happened to Navotas? What Binabaha happened pa there? rin. After 20 to 30 years of the Tiangcos in power. Oh. Pero I mean, Toby Tiangco is just one DDS. But that's the point. Yung mga DDS kong kuno, they still voted yes. Because that is how overwhelming and convincing the evidence is for probable cause. Yes, congratulations talaga sa ating House Committee on Justice. Meron pa Dahil nga syempre, ganun nga nangyari. Overwhelming talaga. Ang galing. Magaling kasi yung pagkakalatag talaga ng House of Justice Committee ng House. And the chairperson. Oo, nila. From nasupalpal doon sa proceedings, Committee hanggang hearings. sa plenaryo, nasupalpal pa rin. Parang wala siyang sawa. Oo. Alam niyo yung sadista? Kaya yun, attorney. Sadista ba yun o masokista? Yung doon yung sa sadista, masokista, yung mahilig tumanggap ng pain. Sadista o masokista yun eh. Gusto niya ng Doon pain. sa baso. Oo. From committee hearings to plenary, hindi siya nagsasawa. Pero ganun kagaling si Kong Jervil. In Yes. fairness kay Kong Jervil, hindi siya bastos, hindi siya sumisigaw, but she's firm on her point and she is eloquent that the gentleman does not seem to be listening. I have already Sigawan answered nun. the point. Di ba? Sigawan nun Diretso, sa walang script plenary. Alam mo, pang senador yun si Kong Jervil. Kung nagsenado yun, siya, para siyang, if madaming Jervil ang maelect, kung siya lang, hindi mababalik. Pero kung madaming tulad niya ang maelect, baka bumalik yung panahon ni na Jokno, Tanyada, Salonga, Miriam Arroyo, Defensor, Santiago. Miriam Defensor. Although Miriam Defensor, na din medyo ibang panahon. Pero yung talagang respetado, eloquent, matalino. Oo, matalino. Yan si Kong Jervil. Yung hindi mo kailangan i-depensa na matalino ka, sasabihin mo, 80% ako. General weighted average, 80%. Hindi nagagalit na sisigawan ka. Oo. No, because debates can be heated Yes. Di ba? Kung tumaas lang yung boses, so what? Yes. So what? Pero Senator Crybaby, ethics daw, di ba? Oo, Mag-ethics ganyan. complaint. Buti na lang wala si Miriam Defensor ngayon. Kung kasama niya yun, totoong sigaw yung niya. di nakailang ethics complaint na tong senador na to. Na, mukhang nagtatago na din Oy, tanungin niyo ako mamaya. Grabe. Mukhang Kasi- nagtatago na din. Mamaya balikan natin yan. Itinasigaw ang senador, di umano. Dadaanan natin yan. Yung Yes. tungkol dyan. Yes, grabe kasi. Pero Daanan ito- natin yan. Action star yan kaya marunong umiyak. Yes. Yun. Ito Naka-rehearse pala, na talaga. meron palang 77.4%
sa Mindanao pa lang, yung bumoto ng mga representative. If we break it down, Luzon, Visayas, Mindanao, 'di ba? Sa Visayas, sa may Cebu, Cebu province. 77. Before we go sa Mindanao, 'di ba? Sige, sige. Sabihin natin yung sa Cebu province, sinasabi baluarte ng Duterte, solid Duterte. But parang 41 yes. Two-thirds din ang bumoto sa Visayas region na for impeachment. Sa Mindanao, 77%. So again, that's more than two-thirds. So talagang nababasag yung narrative na solid Duterte ang Visayas at Mindanao. Although of course, yung mga kababayan talaga natin, nakikita naman natin na meron silang pagmamahal kay President Duterte, no? Siyempre, mas malapit ang Davao sa mga region sa Mindanao, no? But itong mga congressmen na to, nag-consult nga sa mga constituents. So, reflect din nila yung clamor ng constituents, not to say the guilty si VP Sara agad. But for VP Sara to have the opportunity To to explain herself kasi sinasabi niya, Senado ang tamang forum. Doon daw siya magpapaliwanag. Patunayan mo, VP Sara. Baka naman hindi ka ulit pumunta. Pupunta Kahit ka? sa Senado. Hindi kayo sure. Hindi na pupunta eh. Mukhang hindi pupunta Delix. Hindi, tsaka ang dami pa nating tanong sa impeachment trial eh. May Senate coup d'etat, etc. Ang daming daming tanong. Yeah, so speaking of Senate na naman tayo, no? Sige, punta na tayo dyan. Nagkandara pa ang isang senador po, attorney. Gumulong-gulong. Nagkandara pa o nada pa? Nada pa. Madapa. Correction. Madapa ka. Grabe. Bato. no? Madapa ka. Bato. Grabe, Ay, attorney. hindi nadapa. Sorry. Nadapa ka ba to? Oo, nadapa ka ba to? Iba pakinggan yung isa eh. Ang pala doon na pag-alaman natin na dalawang babae pa pala ang magsiserve. Ano kinatakot niya doon sa dalawang babaeng NBI? Ang bilis pala tumakbo ni Bato, no? Pag kailangan, no? Oo. Ang galing eh, no? Pero tinatakbuhan yung babae. Grabe, no? Nakakahiya. Dati kang PNP chief tapos Yes. tatakbuhan mo mga Hindi na ako nagtaka kasi sabihin tapang-tapang siya. Dati pa lang 2016, 2017, nag-inspect yan ng paputok eh. Yes, Yung yes. paputok, Naalala biglang ko. parang sumisingaw. Gano'n, siya pa yung unang tumakbo. Tapos parang ginamit pa niyang panangga or shield yung isang tauhan. My gosh, may galit. no? Di ba may kwento din yan si Inday Lustay na Ano? parang may tumakbo din siya. Basta may kwento din yan eh. Si Bato? Oh, yes. Tumakbo na Na naman. tumakbo din. Grabe, no? Hindi, ito na nga, tumakbo siya ulit. No, Tumakbo siya ulit kasi nagtatago siya ulit eh. Confirmed. Just a few hours before we gather Oo. here, di ba? Yun Confirmed na talagang tumakas siya ulit sa Senado. At Grabe. nagtatago. Hindi na natin alam ngayon kung saan, pero sabi nga ng Tweety Bird ko, na mataan sila ni Senator Robin Padilla sa NAIA Terminal 3 Grabe. at around 4:10 a.m. Grabe. Anong araw ba ngayon? May 14. 14. As of May 14, 4:10 a.m. Namataan sila sa NAIA Terminal 3 VIP area. Allegedly, sumakay daw sila ng domestic flight na Cebu Pacific. Saan kaya papunta? With all due respect, I urge the government and Cebu Pacific, please cooperate with the government. Sana ma-disclose yung flight manifest Oo. and saan pumunta si Bato. Because Bato is not just a wanted fugitive here. Yun. He's a wanted fugitive all around the world already. Yes. Oo. Na-publish na yun, at large siya Yes. sa ICC. Nakita ko ngayon yung mga news outlet, international media, sa mga articles nila, sa Washington mismong- Post, New Grabe, York no? Times, Nakakahiya. Al Jazeera. Yung mukha niya doon, ICC, drug war, yung talaga mukha ni Bato, tapos yun gumugulong siya nakita doon. No? Tapos So, parang oh. ang nangyari, Sikat na tayo. only Yes. in the Philippines. ang For the nangyari. wrong reasons. Oo. Parang ganun din nangyari dati sa EJK. Internationally, napanood ang Pilipinas din. Sikat na sikat. Yes. Dahil noon, sabi niya, di ba, run for your life. So maraming mga kababayan natin na biktima ng EJK na yan, nag-run for life din. Pero ano nangyari? Wala ngang warrant eh. Oo. Walang Diba? due process noon. Yan, And tokhang. tapos ngayon, talagang kailangan daw ng due process for Bato. Oo, diba? Which I support. Pero ang due Oo. process, what is due process? Due. What is due you? What do you deserve? Yun. And when do you deserve it? So saan tayo kukuha ng due-ness or yung deserve mo? Doon sa batas. Anong batas? RA 9851. Oo. Sinasabi nila lagi, kailangan daw Article 59 of the Rome Statute.
ang kailangang due process for Bato. Kasi daw ang trial nasa ICC. Tingnan nyo tong DDS logic na to ha. ICC naghahabol, ICC warrant yan, dapat Rome Statute ang applicable. Oo. And yet, at the same time, sinasabi nila, walang jurisdiction ng ICC. We already withdrew from the ICC. So bakit mo gagamitin ng ICC na Rome Statute Yeah. for the due process of Bato? Which, in fairness, the Rome Statute does say kailangan dumaan to a local court. Local Yes. court. Pero Kaso hindi nga, na yun nag-withdraw na. applicable. Ang applicable is RA 9851, Section 17, in the interest of justice, relevant Philippine authorities may extradite or may surrender. Dalawang option. And then ano yung word? Relevant Philippine authorities. It does not say relevant judicial authorities. Yes. It says relevant Philippine authorities. Bakit ko to ine-emphasize? Yes po. Because may mga Supreme Court jurisprudence na this is a doctrine ha. It's walang pwedeng Yan, mag-dispute na abogado nito. Hindi Oh. pwedeng sabihin for every lawyer there's an opinion. Hindi. All lawyers know that the president has the sole prerogative, sole power as the chief architect of foreign relations. Yes. Anong ibig sabihin nun? Lahat when it comes to foreign policy, presidente ang decision maker. Ang Senado for treaties, it only concurs. Hindi siya nagre-ratify. Mali yun. Ang Senado ay uma-agree lang sa pag-ratify ng presidente. So, presidente first move. Anong point dito sa ICC? Section 17, mga legislators at senators natin ang gumawa mismo ng wording na may surrender or may extradite. May I also mention the fact, you have Senator Chis Escudero, Senator Loren Legarda. Jinggoy Estrada, Senator Loren Legarda, Senator Alan Peter Cayetano, and Senator Pia Cayetano. They were senators noong 2010 to 2011. Why is that important? That was when RA 9851 was passed. Sila nagsulat ng word na may surrender. Eh nga Tapos, parang hindi nila alam hindi na mayroong applicable. concept of surrender. Kailangan daw daan to the local courts. May Senate resolution si Alan Peter. Hala sir, hindi mo chinecheck yung batas mo. Bakit hindi mo muna amyendahan or i-repeal yung batas Yes. bago mo ipilit na si Bato ay dapat dumaan sa local court? He doesn't have to because again, the law empowers the president and the president may delegate to the DILG or DOJ or to the PNP chief Yes. that an accused or a suspect before the ICC may be surrendered. Yan. Speaking of Alan Peter Cayetano, sa tingin nyo, Attorney Jess, di ba parang sobrang protective sila kay Bato. Tingin mo ba itong paglabas ni Bato talagang related to sa impeachment ni Sara Duterte? Before the impeachment, but related sa impeachment, Trial pala. Trial. related siya sa kudeta. Ah. Again, sinasabi natin lagi, no Bato de la Rosa, no kudeta. So kaya kinailangan talagang ilabas si Bato. At sino naglabas kay Bato? Nakasakay, inamin ni Alan Peter na nakasakay sa kotse niya. But may Tweety Bird says otherwise. It was Pia really daw, no? kotse ni Pia Cayetano. Kasi nagbigay ng go signal kay Pia, okay na, pataasin mo na. Kasi nga, nagsabi na sa APC, sa plenary, Bato is here. And we will move to declare all positions vacant. So yung kudita talaga nila, ang kudita is a swift strike. So it's really a swift strike. Plano talaga yan ng Cayetano brothers. May I mention, hindi nyo natatanong. Part din kasi yan ng pag-traidor nila kay Loren Legarda. Si Loren Legarda, trinaidor ang majority, lumipat, sumali kay Alan Peter. Pero akala ni Loren siya magiging Senate President. Ayun lang. Grabe. Pero sino ang may alas? Hindi makokontrol ni Loren na siya maging Senate President kung ang may hawak kay Bato at ang nagdala kay Bato Yung dalawa. ay ang mga Cayetano. Oo. So, nung botohan at nung nag-raise ng hands, nag-nominate, etc. Dominate si Amy kay Alan, di ba? Hindi, ang nag-nominate si Joel Villanueva. Naunahan niya si Amy. Yes, I nominate Alan Peter Cayetano to be Senate President. Well, in the meantime, si Loren before nagawa ni Joel yon, mga a few seconds before, sinasabi ni Loren sa mga colleagues niya na magiging bago niyang kasama sa major, nominate niyo na ako. Akala ko yun yung plano. Yes. Grabe. Quick to the Manong draw. Tragdugan Kunin na, mabilis din si Joel Villanueva. I nominate Alan Peter Cayetano. Bakit si APC? Because siya ang may dala kay Bato. Grabe naman. Hindi din iboboto ng iba Opo. na DDS block si Loren. Si Alan Peter talaga kasi DDS block yon. At siya nga ang nagdala kay Bato. So anong connection yan sa impeachment? Because of course, the Senate President is the one that controls the flow of the impeachment. And pag may objection, pag may motion, kapag may parliamentary procedure na magde-debate at magke-questionan yung mga senador, Siya na talaga. sino ang tama or mali,
maliban sa majority of the senators voting kung sino yung tama, if kailangan i-divide yung House, that's parliamentary rules, usually it's the Senate President lang alone can decide. Grabe. Unless mag-object yung majority nga ng senators. But if you have the majority of the senators, then why will they object to Alan Peter? Yes. Diba? So, compared to Tito Soto na will say, mali ang manifestation mo Apo. or mali ang tanong mo. Kasi for example, what if may senador mag-raise ng motion to dismiss ng impeachment trial, which we all know logically Dapat and hindi. rules-wise, they cannot do that because they are senator judges. Judges, yes. Walang regional trial court, walang court of appeals, walang Supreme Court justice that can file a motion to dismiss. Sila mismo yung judge. Opo. Yeah. Kailangan yung complainant or yung accused ang magpa-file ng motion to dismiss. Yes. So what if a senator judge says, motion to dismiss, blah, 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 blah. Usually, the Senate President can say, oh, that's not in the rules, or can you please cite a rule, ganun-ganon. O sino na ngayon ang gagawa nun? Alan Peter Cayetano. So, connected yun sa impeachment. They want a more favorable Senate leadership or Senate majority to handle the impeachment. Of course, ayoko pa i-imagine yung worst case scenario. I want to give the benefit of the doubt to our majority, to the new majority, that you will do your constitutional duty to convene as an impeachment court and conduct trial forthwith. Kahit na bias kayo kay Sara, kahit hindi nyo aminin yan, ako, ibigay ko na sa inyo, sabihin nyo, hindi kami bias. Pero kahit maging bias kayo kay Sara, sige lang. Basta Yeah. litisin. Yes. Ano mangyayari doon? Basta matuloy. Matatandaan natin last year, 'di ba? Yan nga yung ginawa ng dating Senate President na si Chis Escudero, 'di ba? Dahil siya yung Senate President, dribble niya ng ilang buwan at eventually Archive. na naglabas yung Supreme Court ng Mm-mm. ruling na ano nga. Yun yung Void mga scenarios. Yan, nakakatakot yan. Tapos meron pa nga daw scenario possible yung mga evidences baka laging i-contest tapos pagbotohan ng majority para hindi Pwedeng i-reject yung presentation. yung presentation. Oo, we all remember the second envelope. Yeah. O, diba? If the majority really do not want something to be presented and they vote otherwise, anong magagawa natin? Except revolution. Revolution. Yan ang lang. pag-iingatan ng mga talaga senador. ng taong bayan marinig eh. Oo. Pag ganun attorney, revolusyon na talaga. Kunwari, may bubuksan pa eh. Hmm. May bubuksan pa na BIR box. Yes. Yung mahiwagang BIR Oo. box. Pagbobotohan yan. Yun. So, anong may expect natin pag ganyan? Well, we have to continuously be vigilant. Alam nyo, yung mga tao minsan nalulungkot doon sa sitwasyon, nawawala ng pag-asa. But yan ang price ng democracy. Presyo yan ng demokrasya natin. Sinabi ni Thomas Jefferson, Yun. the price of democracy is eternal vigilance. We just have to always be vigilant kasi tayo ang boss eh. Yes. Sa atin galing ang boto, sa atin galing ang kapangyarihan. So kung hindi din natin i-exercise, kung tatamad-tamad tayo, tutulog-tulog din tayo, hindi natin aksyonan ng ating karapatan, ang ating kapangyarihan, syempre mag-aabuso Yes. yung mga nasa taas. So ngayon parang nakatatak na rin sa mga politiko pag may kukunin siguro ako na confidential funds or anything. Parang maano na sila attorney, no? Pag ma-dismiss yung impeachment trial, Hmm. baka lumobo at dumami ang magkakaroon ng confidential funds. Baka ang Senado magkaroon na din ng confidential funds. Baka magkaroon na rin ng Mary Grace Piatos ang Senado, no? Hindi, ibang Mary Grace ang ano nila. Chippy naman. Chippy. Ano ba? Hindi. Ano bang paborito ni Alan Peter? Hindi, yung hopya. yung hopya ni Senator Rodante Marcoleta. Kung ano man yan, dapat wala. Dapat walang confidential funds. Dako na tayo dito sa pangatlong topic natin. Itong nangyaring kagabi. Di ba? Putukan daw. Gunshots were heard in the vicinity of the Senate. Ano sa tingin mo? Putukan! Kaso yung mga paputok nandun sa taas. Di ba may pinakitang picture Aha. na yung mga butas, bullet holes, nandun sa may taas. Papunta yung Oo, trajectory. parang may binabaril na gagamba. O putiki. Oo. Di ba? Bakit hindi parang eye level Yes. or human level yung mga Tama. gunshot? Yes. Walang butas, walang bullet holes yung pintuan. Hmm. Yung kulay blue na part. Mm. Pero yung sa taas na window, meron. Yung sa baba, wala. So kung shootout talaga yan, bakit Nagkagulo doon dapat. hindi parang sa tao? Yes. Parang sa gagamba o sa butiki? Butiki yung mga Oh, binaril. That's one. Baka yun yung mga butiki na ano.
Tsaka how can that happen na, let's say may shootout talaga. Pero Yan. imposibleng walang mabigay na initial report an hour or so after the shootout. Yes. Di ba nag-press con si John Vic tsaka si Alan Peter? Opo. Kailangan may preliminary findings ka na eh. Yes. Kasi nakita natin yung picture kung saan pala yung shootout, may pintuan. So wala bang humabol dun sa gunner palabas? Walang nahuli? May nahuli daw, May nahuli driver. daw, driver. Paano mahuli yung driver? Hindi mo nahuli yung sinasakay niya. Nahuli mo yung driver, hindi mo nahuli yung sakay niya. Let's say, getaway driver yun, getaway van. Nahuli mo siya, hindi mo nahuli yung sakay niya. Paano yun? Siya hindi nakatakas, siya yung driver. Parang naging, ako may sarili rin akong opinion dyan eh. It doesn't attorney. make sense eh, no? Anong opinion mo? Ang opinion ko dyan, yun nga, parehas lang rin tayo. Pero ang nakikita ko kasi, nakikita ko, bakit nung nagputukan, may mga kumakain. Di ba parang relax sila eh. Dun sa live ni Aimee na May buffet. masyadong obvious. Yes. May buffet. May Sa live ni buffet. Aimee Catering. pinapasok na kami dito. Wala naman. Saka, isa pa, di ba kasi, Ganito yan parang presidente. Let's say may shootout malapit kay presidente. Hindi pwedeng magstay si presidente kahit may buffet dyan. Oo. Diba? I-whisk away yan ng PSG. And i-secure. Bakit ang mga senador hindi wini-whisk away? Oo. Bakit hindi sinisecure? Hindi yan pwedeng nila-lockdown dun sa room. Kasi katabi lang yung shootout eh. Oo. That is not normal protocol. Tapos nakapila sila dun sa buffet. May mga pumipila sa buffet. Hindi mo dapat nagmamadali ka na. Saka ito pa, di ba, kung sabihin mo na may buffet dun. Pero, nahuli ba yung gunner, di ba? Yung gunman, di ba? Kasi kung nandun pa rin yung gunman, di dapat nakadapa kayong lahat, di ba? Natatakot kayo. Or nag-evacuate ka. Oo, nag-evacuate na kayo. Hindi, kumakain sila doon. Parang normal lang. Ikaw. Yes, kaya nga sabi ko Boss, sa ano social tingin mo? media, di ba? Na parang scripted na talaga. Kasi lahat sila, mga senador na nandoon mismo sa Senado, naka-live. Tapos ngayon, kino-question nila yung minority na umuwi na. So yun yung propaganda, tanong ng no? taong bayan sa social media, nag-post tayo, puro scripted, grabe. Stage. Stage. Oo. So yun talaga yung attorney na... Parang nagpapropaganda pa sila na majority daw yung matapang. Yes. Yung sina Alan Peter, Aimee Marcos Bongo, lahat nagla-live, si Mark Villar. Even Mark Villar hindi normal for a senator. Yes. Mark Villar na hindi mo naman naririnig usually. Nag-Facebook Live. Baka may nag-utos na mag-Facebook Live. Oo. Live kayo. Kaya nga reaction ko doon, baka kasi sabi ko, hindi kasama sa GC nila ang minority. Sila lang pag sinabi to sa GC na mag-live, sila magla-live. Hindi kasama sila kaya umuwi, di ba? Pero obvious yung kay Mark kasi si Oo. Mark, tahimik Di ba yung lang. DPWH lang siya? Si Mark tahimik, biglang nagla-live. No? Di ba nagla-live lang siya nung DPWH secretary? Kasi yung mga projects, kung ano yung progress, kung ito na, tapos na, mag-inauguration na. Na-monitor mo 2022, active pa siya. Yes, Diba, active ba? pagkatapos na maging DPWH sec, senador na siya. Wala na talaga. Tahimik na. talaga. Until yesterday. Yes. Na may pala doon, lights, camera, action. Pero sinagot na din ni Senator Risa Ontiveros yung fake news nga Ano sinabi? na kumakalat. Kasi yung mga DDS vloggers talaga, grabe nagtatanong asan yung minority, diba? As if naman they have a right to ask that question, mga fake news peddlers yan. Yes. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, nag-adjourn na yung session. Yes. And sinabihan na silang mag-uwian. Because initially, sabi naman ni Senator Erwin Tulfo, sabi ng bagong Senate President, let's have an all senators caucus. Mag-usap-usap lahat ng senador. But binago daw yan ni Alan Peter before 4 or 5 or 6 p.m. Before nag-uwian. Sabi niya, all majority caucus na lang po. So, nag-alisan yung minority. Yun ang sagot sa inyo, mga DDS vloggers. Yung pala Kaya yun. walang minority senators doon dahil pinauwi sila Yun. ni Alan Peter Cayetano. Kasi sabi ni Alan Peter, hindi na tayo magkokokus lahat. Kami na lang ng majority magkokokus. Kaya hindi na kayo nagulat na majority lang ang nagla-live sa FB.
So, Grabe. yun pala. Yun na pala trabaho ng senador ngayon, no? Mag-live Oo. sa FB. So, Tsaka, nakadagdag pa yun sa suspicion, no? Yung sinabi mo, attorney, na pinauwi sila. Tapos, di ba, kung mag-i-stay kayo doon, ibig sabihin meron kayo talagang Agenda. agenda, no? Yes. Tapos, mapapansin po natin, di ba, before that day or early morning, di ba, parang, sinisante o nag-resign yung Sergeant of Arms. Baka isa rin yun sa baka at hindi pinalitan pinalitan. ni General Aplasca Di ba? na kamista Oh. or Grabe. kabrad ni Bato de la Rosa. And ano to, nasa Senate live to yung plenary, Oo, yung isang session. minumuri Sabi ni niya Bato, I nominate, gusto ko to si Aplasca siyang ibalik na OSAA chief kasi sigurado ko poprotektahan ako nito. Sinabi yun, that's on live. That's on record. Saka meron din yung parang pinapagalitan niya, sinisigawan ni Alan Cayetano saka ni Senator Bato Yung de la luma ko Rosa. sa Yung kaya luma nila ko. pinalitan. Kasi nga, allegedly, Baka may gagawin sa gabi, di ba? hindi, allegedly kasi ipapa-arresto daw si Bato. Yun nga, yung unang araw. Diba? But that is how you see how the senator, the Senate and Senate President Alan Peter Cayetano is protecting only Bato. Not protecting the law, not protecting the Constitution. Sinasabi, I have to say this on this show again and again, and in any where that I'm interviewed, banyaga or dayuhan daw ang ICC. Hindi namin isusuko si Bato sa banyaga o dayuhan kung local warrant yan. Sige, we will implement it. Sabi ng mga nagtatapang-tapangan, di ba? Yes. Tsaka mga dides na abogado, hindi banyaga ang ICC. Wrong. Why? Technically. Why? Because the Constitution itself, sa ligang batas natin mismo na mas mataas sa mga senador, sabi ng Constitution, the Philippines accepts general principles of international law and treats international law as part of the law of the land. Grabe. Paano naging banyaga ang ICC? International law is part of the law of the land. Kumbaga international court. Pwede, di ba? Kasi yung state hindi siya Foreign pasok sa- state, hindi siya banyaga, foreign hindi state, siya dayuhan. It's an international court na sumali tayo noon, although nag-withdraw si Duterte for selfish reasons as well. Pero sabi ng Supreme Court, applicable pa din ang ICC from 2011 Hanggang to 2019. 2019. Yes, that's why he's being prosecuted. Tapos, we have RA 9851. Sabi ng Constitution, international law is part of the law of the land. Nakita ni Senator Miriam Defensor Santiago noon, let us implement and follow the Constitution. We have to protect and prevent crimes against humanity. Nag-sponsor RA 9851, an act defining crimes against humanity and penalizing it. So hindi banyaga, hindi dayuhan ng ICC. It is part of the law of the land. And yun, malinaw na malinaw. Eto na po, meron palang pumuntang Soko doon. Tapos nakita po sa crime, sa tingin ko makikita sa crime scene yung kung palabas ba o papasok yung mga bullets, di ba? Tapos nakita rin daw sa crime scene, 5 rice daw ang kinain ni Bato de la Rosa. Tapos isang platong lumpia. Ang galing mo Grabe, Ang galing mo Hindi ko na monitor na 5 kanin. Grabe ka naman. Malusog lang na baby boy si Senator Bato. After daw kasi, di ba, yun nga, yung sinasabi natin, after the gunshots, nag-buffet pa pala, di ba? Hindi, alam mo, RJ pasensyahan mo na ako, papagalitan kita. Minsan trauma response yan. Trauma response yan. Ano nga ba? May shootout nga eh. Napakain siya. Stress eating. Ikaw Stress eating. Ikaw Yung pala yung Sa nangyari. pinost mo, di ba, naka all black na siya? All block na eh. Oo, di ba? Tapos na eh. Tsaka jacket. Kaso sinabi ni John Wick, hindi naman namin siya aarestuhin. Bumalik. Yung suot niya na jacket, yun pala, mukhang pang airport. Kasi nung nakita ko yun nung mga 11 Yes. p.m. to 1 a.m., may lumabas na pictures and videos proving he's still in the Senate. Sabi ko, parang pang-alis yung get up niya kasi usually naka-shorts na siya. Usually, matutulog siya kung nag-overnight siya eh. Yes. Diba ginawa nga niyang Senate Hotel, ang Yes. Senate. Sabi ni Robin Padilla, huwag niyong gagawing Senate Hotel, ang Senate. Diba? Natulog din pala si Robin Padilla. Walang yayan, Binoy! Sus Mariosep, yung sinasabi mo noon, bumalik Kain sa'yo. suka, no? Kain suka. But yung kay Senator Bato, parang talagang aalis nung nakita ko yung outfit niya. And yun nga, according to the Senate logbook, Senate records, 2:30 a.m., umalis si Bato. Yan na. 2:35 a.m., umalis si Robin Padilla. Magkasabay sila umalis.
Saan pala sila pumunta? Ayun nga, sabi ng Tweety Bird ko, NAIA Terminal 3. Spotted Nako. sa Saan VIP kaya area. yan, no? Oh. Grabe. Lumipad na, domestic flight. So, manawagan tayo sa ating mga kababayan, no, yung mga nanonood ngayon. Kung makikita niyo po sila, Robin, no, saka si Bato, yun. Pakisabi po, namimiss na namin sila. Actually, mag-ingat ang mga tao. Pag nakita nila si Senator Bato, Senator Robin, because Bato de la Rosa should be considered armed and dangerous. There should be a manhunt for him. He's a wanted fugitive. Yes. Because at large nga siya sa ICC eh. So he should be considered armed and dangerous because he was a former PNP chief. And then itong shootout nga, di ba yung mga bodyguards ni Robin? Long oo, firearms ang hawak. Oo, ano. So armed and dangerous, mag-ingat po kayo. Huwag nyo pong i-conduct ang citizen's arrest. Sinubukan niya ni Robin noong si Trillanes ay gusto niyang arrestuhin. Oo. Huwag po kayo ganun na Mm. tulad ni Senator Robin. Mag-ingat po kayo. Pero i-report nyo po sa authorities. Huwag kayo sa PNP chief. Hanggang nandiyan si Nartates, huwag siya. John Vic, huwag siya. Hanggang ngayon. Pwede po sa NBI, pwede po sa CIDG. Yun pala. Yun. Peace. Peace PNP. Peace DILG. Yun. No offense. Ikaw, naubusan ako. John Vic Remulla, resign. Di ba? Yun. Walang personalan, boss. Walang personalan. Ano lang, yun lang talagang tamang panawagan kasi palpak. Palpak tsaka inutil. Hindi nyo natatanong, di ba? Kung ako DILG chief, secretary, nag-set up na ako ng checkpoint perimeter within the Senate. Hindi sa labas kagad ng Senate. Pero di ba may roads leading to Sofitel, roads leading to ganon. Yung sa may Gumawa, Diwata airport, Paris, yes. may Diwata Paris Yes, pa doon. yes. Jokno Road. So maybe 2 blocks away na talagang walang makakalusot, magsiset up ako ng checkpoints. Multiple. Yun. Di ba? And senador or hindi, walang exemption. Lahat may inspect. Yes. Sabi niya pa naman, safe ang Pilipinas. Imagine 3 a.m. umalis, si Oo. Bato tsaka si Binoy. Oo. Di ba? Dapat may checkpoint doon. Oo. Bakit walang checkpoint? I am not here to arrest Bato. Sure. Naintindihan ko pa yun. I am not here to arrest sa Senate. Sure. Sa Senate, baka ayaw mo pang arrestuhin. Pag lumabas yan, dapat ready ka. Ready ka na arrestuhin. Bakit walang checkpoint? Please, please, palitan na yan si John Vic. Not a day sooner. Not a day longer. Yes. So, ano masasabi mo, attorney, kay Pangulong Bongbong Marcos na wala daw siyang instruction about doon? Hindi, very nuance. Pag-aaresto. Hindi, very nuance yung statement ni President, no? Wala siyang instructions to arrest on that day. On that day. On that day. Kasi nung unang yung the day before, 'di ba, yung NBI nga nag-serve ng warrant. Oo. 'Di ba yung mga That was babae? with the knowledge of the President. Mm. Presumably, hindi na niya syempre kailangan sabihin yun. So yung statement niya na lumabas ni President is on the day itself, yung may shootout. On that day, wala siyang order to implement the arrest. Kasi nga, nagkausapan na mag-stand down. So nag-stand down si NBI, di ba? But outside of that, I don't think the President would be saying na there's no order to arrest outside of the Senate. Parang baka magulat na lang tayo, parang si Digong yan, no? Nilipad na. Hindi, siguro si Presidente, nag-aantay kasi yan. Nag-aantay yan na ma-appoint niya yung mga bagong DOJ secretary, yung mga bagong DILG secretary para ma-ensure na hindi sila pagpasok pa lang may malaking trabaho. Dapat siguro naka 3 days na yung bagong kapalit, diba? To be able to command everything. So baka yun yung inaantay. Plus, silver lining. Kung tumakas si Bato outside of the Senate, actually, mas maa-aresto siya. Kasi nga, we don't want to violate the sanctity of the Senate, although wala namang ganong concept, no? But out of respect to the senators, because co-equal branches, separation of powers, ayaw naman ni Presidente tsaka ng law enforcement na bastusin ang mga senador. Now na nasa labas na ng Senado, there's no excuse. Implement the arrest. Ayun. Ito, last topic. Ito, di ba na-transmit na po yung impeachment, yung articles of impeachment dito sa Senado, di ba? Na-confirm na ni Secretary General Chiloy, di ba, Garfield? Ano ba ang tingin mong kailangan natin expect, attorney? Dapat bukas or Monday na convene na ni bagong
Senate President Alan Peter Cayetano ang Oh. impeachment court. In fairness sa kanya, nung tinanong siya ng media, forthwith. Agad-agad na. Daw, no? To see is to believe. Agad-agad daw Oo. sabi niya eh. Abangan natin, tingnan natin. Kasi sensitive naman si Alan Peter sa backlash eh. Oo. Hindi lang ako makwento, pero talagang sa mga pangyayari ngayon, the reason for the events that are happening is because alam ni Alan Peter na may backlash sa pagkakanlong nila kay Bato de la Rosa. Kasi kung isipin natin, tama nga kayo, attorney, 'di ba? Kasi 'di ba itong si Alan Peter Cayetano, siya naman ang nag-decide ng lahat ng 'yan eh. So, itong mga kaguluhan technically pwede natin sa kanyang i-blame, 'di ba? Lahat. Morally, definitely. Hmm. Legally, it depends. Kasi ang legal, Oo. napupolitika yan eh. Pero morally, definitely, dahil sinabi niya, protective custody ng Senado, Oo. cargo de konsensya ko, sa amin si Bato, wag niyong guluhin ang Senado, leadership niya yan. So he Oo. should take the blame and he should ensure that things like that will not happen again. Ang problema nga po dito kay Senator Alan Peter Cayetano lang, parang ang gusto niya biniblame yung iba eh. Katulad dito na, napakasimple na lang, yung nagulpi na OSA. Di ba, ikaw pa naman inutusan mo yung OSA, i-detain yung mga NBI agents, siyempre, papalag yun, di ba? Hihilahin ng OSA yung NBI agents, hindi talaga magkakabanatan. All of this because gusto maging Senate President ni Alan Peter. All of this because ayaw ni Bato mag-voluntary surrender. All of this dahil gusto nilang proteksyonan si Vice President Sara Duterte. So, talagang pansariling interest, hindi para sa Yes. bayan. Tama. So, yun. Maraming salamat, attorney. Yan, Marami kaming natutunan, grabe. Sobra. So, gusto pa nating mag-guest ulit si attorney sa next episode natin, mga kababayan. Kasi grabe ngayon ngayon sa Pilipinas eh. Marami talagang mga issue, yes. controversy, no? So, attorney, final words last, sa ating mga audience. Yan. Final word. Yan. Ang Constitution ng ating batas, it is there to provide order for everyone. It is there to provide protection for everyone. And protecting Bato does not mean protecting the Constitution because the Constitution itself requires that Senator Bato de la Rosa answer. Hindi naman po siya guilty agad. Kailangan itatry pa din naman siya, may due process po sa ICC. But the Constitution requires that we comply with our international obligations. And one of our obligation is to surrender Bato de la Rosa to the ICC. Yun. Thank you very much, attorney, no? Very well said. Thank you for having me. Thank you very much. Magkita-kita tayo Thank po you. muli sa susunod na episode. At sana makasama natin ulit si Attorney Jess Falsis. Once again, Balita at Kaalaman and RJ Angeles RN po, mga kababayan. Thank you so much. Let's go!